Napahanga si Henry kay Ludoshel pero tutol si Dreyfus dahil gamit nito ang katawan ni Princess Margaret kaya nag-aalala din si Gil. Samantala nakaligtas si Zeldris sa atake kaya gumamit din ito ng kanyang napakalakas na teknik patungo sa kanilang kinaroroonan kaya nawasak ang buong lugar. Saka umalis si Meliodas para hanapin si Elizabeth pero natuwa pa si Chandler dahil hahantingin niya ang goddess habang hindi alam ng young master kaya pinalabas ang dalawang itlog. Lumilipad si Mama Bor dahil kay Merlin kaya nakita nila ang mga tao na nagpapanik sa mga demon kaya tinulungan nila ang mga ito. At kalaunan ay naglaho isa-isa dahil kay Merlin. Saka lumabas ang malaking bulaklak ni King at kinuha ang mga tao ng mga ugat upang mabilis na ma-teleport ng mage. Dumating si Elizabeth na muntik nang mapatay ng itlog ni Chandler. Ngunit sa pangalawang atake ay iniligtas ito ni Diane saka pinatay ang itlog. Saka sila sumakay kay Mama Bor at umalis sa lugar. Nalaman ni Chandler na nakaligtas ang goddess, nalilito na rin ang grupo kung ano ang gagawin kaya naiyak si Diane sa komplikadong sitwasyon kaya niyakap siya ni Elizabeth. At sinabing ililigtas niya si Meliodas kahit ialay pa ang sariling buhay. Dumating ang balita kay King Boltren na nakauwi na ang mga nakidnap na mga tao at mga Holy Knight na ikinatuwa ng mga kamag-anak ng mga ito. Dahil dito ay naghanda sila sa pagdating ng mga bayani na naglakad sa red carpet. Ngunit napansin ng hari na kulang ang mga miyembro ng scenes. Napansin din nito ang mata ng anak na na-awakened ang pagiging goddess. Nakauwi na rin sila Gil Thunder at Princess Margaret. Subalit alam ni Elizabeth na sinapian ni Ludoshel ang kanyang kapatid kaya inilabas na nito ang mga pakpak at nagpakilala na rin ang mga kasama nitong Archangels. Pabor si Henry sa ginawa ni Ludoshel kaya pinalabas muna ito ni Dreyfus. Nais daw magpatulong ni Ludoshel sa 7 deadly sins at sa mga Holy Knight para ubusin ang mga demon kasama na rin si Meliodas na traidor, pero ipinagtanggol ni Elizabeth ang bida at sinabing nais niyang iligtas si Meliodas at hindi ang patayin ito. Saka nagkasundo ang dalawang puwersa dahil kailangan nila ng tulong ng isa't isa at nakita ni Meliodas ang liwanag ng kasunduan ng mga ito. Idinaan na lang nila Hauser at Gil sa pag-iensayo dahil hindi rin sila magkasundo sa pakikipagkampi sa mga Archangels saka pinalipad ni Hauser ang kaibigan. Saka pinaliwanag niya kay Gil na hindi niya pababayaan ang katawan ni Margaret pati na rin si Meliodas kaya nagkasundo na sila. Tumaas ang moral ng mga Holy Knight dahil sa mga Archangel. At nang magsalita pa si Ludoshel ay mas lalo silang ginanahan. Pero nang magtanong si Henry tungkol sa ika-4 na Archangel ay sumama ang tingin ng mga ito. Saka dumating ang Pleiades of the Azure Sky at sinabing hindi nila susuportahan ang Goddess Clan dahil namatay si Lord Denzel nang isakripisyo nito ang sarili para sapian ng isang goddess. Tumulo ang luha ni Ludoshel at sinabing hindi man sila Diyos ay bibigyan niya pa rin ng power boost ang grupo ni Death Pierce. Dahil dito ay nakaramdam ng labis na kapangyarihan ng mga Holy Knight. Kaya nagbago ang pananaw ni Death Pierce at kumampi na ito sa Archangel. Sinagot din ni Ludoshel si Henry na pinatay ng isang commandment ang isa pang Archangel. Samantala sinabi na rin ni Elizabeth ang katotohanan sa ama kaya nalungkot ito nang malaman na ilang araw na lang ang buhay ng anak. Kahit anong lakad ang gawin ni Arthur ay hindi siya makalapit sa Camelot Castle. Tapos nakita at inatake pa siya ng isang demon kaya kailangan niya nang makuha ang Excalibur Sword. Kagagawan pala ni Peronia kaya hindi siya makalapit sa kastilyo. Binabantayan ni King ang dalawang dalaga at sana ay makabalik na daw si Ban. Si Merlin ay inaayos ang katawan ni Gother pero wala na daw siyang magawang improvement dahil sa ganda ng pagkakadesenyo nito. Subalit meron pang request si Gother sa kanya. Dahil nais malaman ni Escanor ang nararamdaman sa kanya ni Merlin ay inuutusan niya si Hawk. Samantala magdamag palang nag-inuman ng mga Archangel at mga Holy Knight. Nang maramdaman ni Ludoshel ang kapangyarihan ni Escanor ay pinuntahan niya ito. Ngunit umakyat si Escanor dahil ayaw daw niyang tinitignan siya sa ibaba ng mga mahihinang nilalang. Kilala pala ni Ludoshel ang kapangyarihan nito at naisip na ninakaw ito ni Escanor kaya inatake subalit hindi niya matamaan ang pinakamalakas na tao kahit anong gawin nito. Giit ng Archangel na ang kapangyarihan ni Escanor ay nagmula sa Supreme Deity na kapangyarihan ng araw na pagmamay-ari ni Mael na isa sa Archangel. Nagbabala din si Ludoshel na hindi kakayanin ng katawan ng tao ang kapangyarihang ito kaya mamamatay ito ng maaga. Sagot ni Escanor na taglay niya na ito pagkapanganak pa lang dahil siya ang chosen one. Kaya nagtawanan na lang ang dalawa sa pangmamaliit nila sa isa't isa. Hindi mahanap ni Arthur ang alaga na katabi na pala ni Peronia. Pero dahil dito ay nawala na ang ilusyon at nakalapit na siya sa kastilyo saka nagbalik si Kat dahil pinatay pala nito si Peronia. Sa pagbabalik ni Zeldris ay wala itong nakuhang commandment dahil kay Merlin at kay Ludoshel. Nakita din daw nila ang ilaw mula sa alyansa ng Sins at Archangels. Pero kumpiyansa ang bida na kapag naging Demon King siya ay wala nang makakapigil sa plano niya. Dumating si Esterosa kay Galant na inakalang tutulungan siya pero winasak siya nito para makuha ang commandment. Nakapasok na rin sa Camelot Castle si Arthur ngunit nakita siya ni Zeldris na ikinatakot ng hari tapos nasa likod pa si Cusack. Iniligtas siya bigla ni Kat gamit ang powers nito kaya nakatakbo si Arthur patungo sa silid ng Excalibur pero napinsala siya ng alalay ng Demon Prince. Mabuti na lang ay dumating si Meliodas kaya hindi siya pinatay. Pero nadismaya si Arthur
dahil idol niya pa man din si Meliodas pero naging kasapi na ito ng Demon Clan. Dahil dito ay hinugot niya na ang Excalibur. Samantala nais ni Merlin na hanapin mag-isa si Arthur kaya nagseselo si Escanor. Napatanong din si Hawk kung anong meron kay Arthur. Sagot ng mage na ito ang pinili ng Holy Sword at nakatakdang maging pinuno ng Britanya. Samantala nahihibang na si Arthur dahil hinamon niya pa ang high-rank demons. Kaya agad siyang inatake ni Chandler subalit hindi ito umubra sa Excalibur Sword. Sa isang iglap ay nahiwa din ito si Cusack, saka winasak niya ang pader. Tapos sinalag ang mga atake ni Zeldris kahit nakatalikod pa ito sa kanakilala ng demon ng swordmanship na mula sa pinakamahusay na swordsman. Nang humarap si Arthur ay sinalag na lang ito at napailag si Zeldris sa kanyang atake. Nakilala din ni Meliodas ang mga teknik na ito. Pinaliwanag ni Merlin na ang mga nagmay-ari ng Holy Sword ay lumipat ang mga lakas sa espadang ito kaya naman palakas ito ng palakas sa bawat salinlahi. Kaya ngayon ay nakikipagsabayan na si Arthur sa malalakas na mga demon dahil lang sa kapangyarihan ng espadang ito. Subalit hindi naman nasasaktan ng mga demon dahil sinasadya lang pala nilang makipaglaro pero nahiwa pa rin ang balbas ni Cusack. Giit ni Kat na kailangang magising ang magic power ni Arthur pero sumugod pa rin ito. Subalit biglang bumigat ang espada at nagdugo ang kanyang katawan. Giit ni Cusack na kulang pa ang kanyang lakas para gamitin ang Holy Sword. At totoo ngang kinatatakutan ng mga demon ang mga may-ari ng Excalibur noon pero hindi na mga katulad nilang high-rank demon saka ginamitan ito ng spell ang hari. Biglang dumating ang matinding yelo dahil kay Merlin. Nais kunin ni Meliodas ang Commandment of Faith pero hindi pumayag ang mage at bago makatakas si Cusack ay nakatakas na sila. Nakarating na sila sa Borhat subalit dahil sa spell ni Cusack ay kinontrol niya ito at ipinasaksak ang sarili sa Excalibur. Nanghihinayang si Merlin dahil hindi nagkaroon ng tsansang mabuksan ang magic power ni Arthur. At kakatok sana si Escanor pero nang marinig na napakahalaga ni Arthur para kay Merlin ay hindi na ito tumuloy. Umiiyak naman si Kat dahil nagsinungaling daw sa kanya si Arthur. Samantala si Merlin ay kinomfort ni Elizabeth katulad noon kaya napaiyak ito na ngayon lang daw ulit nangyari makalipas ang 430 years. Saka nangako si Merlin na gagawin ang lahat upang mailigtas ang captain. Kalaunan ay nagplano sila na magkaroon ng defense team sa Leunes, attack team para sa mga demon at assault team para sa high-rank demons kaya kanya-kanya ng destino ang mga kasapi ng stigma. Napakaraming demon sa labas at pinaalala ni Zeldris ang pangako ni Meliodas bago nito inabsorb ang mga nakuhang commandment. Natuwa si Diane sa ginawang damit ni Merlin. Saka nagtatanong si King kung may balak ba sila pagkatapos ng lahat ng ito. Subalit nanunood pa lang naiinggit na Escanor tapos kinopya pa ni Gother ang boses ni Merlin para tuksuhin siya. Saka nagdudugo na rin ang katawan ni Escanor. Natutuwa ang mga tao sa kanilang mga tagapagligtas subalit masama ang asal ng mga ito dahil hayok na sila sa dugo ng mga demon dahil nasa ilalim sila ng spell ni Ludoshel. Kumilos na rin ang iba pang mga puwersa at kasama nila ang Scenes. Saka sa pamumuno ni Ludoshel ay matapang silang naghintay sa paparating ng mga malalaking demon. At unang sumugod sila Hauser sa mga ito. Pinagtitira ng mga Holy Knight ang mga napakalaking golem saka inatake ang paa ng mga ito upang mapabagsak. Nilaser sila ng mga Grey Demon at sinugod ng mga Blue Demon tapos sinunog sila ng Red Demon kaya pinaikot ito ni Hauser ng tornado. Nagsisilikas na ang mga tao na malapit sa lugar ng digmaan. Samantala ang North Gate ng Leunes ay pinoprotektahan nila Slater at Simon. Sa West Gate naman ay si Jericho ang bantay at sa East Gate ay si Griamore, sa South Gate ay si Dryfest saka nag-teleport sila Merlin sa Camelot. Nagpatuloy ang matinding digmaan sa pamumuno ni Hauser saka dumating si Deathpierce at winasak ang isang demon. Pero tinamaan siya nito. Subalit hindi ito nasaktan dahil sa binigay na power boost ni Ludoshel. Dahil rin dito ay hindi nakakaramdam ng pinsala ang mga Holy Knight. Pero giit ni Gother na isa lang itong peking pag-asa mula sa powers ni Ludoshel. Umatake sila ng malalaking pana sa mga demon ngunit tinamaan din sila ng laser saka ginamit nila ang mga catapult para matalo ang maraming halimaw subalit nakalusot ang mga ito sa South Gate. Ang mga kawal sa labas ay kinakawawa lang ng malalaking demon. Aatras na sana sila Hauser nang biglang umangat ang lupa dahil sa kapangyarihan ni Diane na tumapos sa napakaraming mga demon. Ngunit merong dalawang giant golem na winasak ni King ng sandata nito. Tapos sa malayo pa lang ay marami nang napapatay na demon sila Sariel at Tarmil kaya natuwa ang mga Holy Knight subalit napakarami pa rin ang paparating kaya patuloy ang paglikas ng mga tao. Samantala wala nang pakialam sila Monspit at Derriere sa mga ito. Kaya naisip ni Derriere na ibalik na lang ang kanyang commandment subalit nahanap na sila ni Esterosa. Tila natatanggap na daw ni Derriere ang mga nangyari sa nakaraan kaya nais na lang niyang mabuhay ng tahimik. At dumating ang babaeng tumulong sa kanila subalit pinatay ito ng Demon Prince.
Prince. Nagtaka si Hauser dahil walang pinsala ang mga Holy Knight. Kaya sinabi ni Elizabeth na huwag silang umasa sa pansamantalang lakas ng kakayahan. Napakayabang ni Deathpierce kaya pinaliwanag ni Sariel na sa buong labanan ay maraming napauwing demon si Elizabeth. Giit ni Tarmil na hindi napipigilan ng Breath of Bless ni Ludoshel ang mga sugat nila, sa halip ay si Elizabeth ang nagpapagaling ng kanilang mga sugat sa battlefield. Sa kanoni bago sila Hawk dahil maaasahan na daw si Elizabeth. Sumugod si Derry pero pinasabog siya ni Esterosa. Saka kinuha ang kaluluwa ng babae kaya pinagswap ito ni Monspit sa mansanas upang mapakawalan nila ang kaluluwa. Inatake nito si Monspit at patuloy na naglaban hanggang sa masakal siya nito saka sinabing kukunin niya na daw ang commandment nila. Kaya sinabi ng dalawa na ibabalik na naman talaga nila ito. Pero nais silang patayin ni Esterosa dahil wala na daw silang kwentang demon. Subalit sa isang iglap ay nakipag-swap si Monspit kay Esterosa. Saka sinabi nitong alam niyang isang duwag si Esterosa noong bata pa ito kaya nagpasabog ang Demon Prince pero dahil Hellfire user si Monspit ay hindi ito nasaktan. Nagbabala din si Monspit na pag nag-absorb daw ng ibang commandment si Esterosa ay mamamatay ito. Kaso lumapit si Derry kaya naabot siya ni Esterosa at bago nito tuhugin ay nakipag-swap si Monspit kaya siya ang natuhag. Tapos pinatalsik siya ni Monspit upang hindi siya mamatay sa napakalakas na pagsabog. Sa gitna ng katahimikan ay may naramdaman si Gother. Saka biglang nahulog mula sa kalangitan ng isang nilalang. At kalaunan ay nakita nilang ito ay si Derry. Patuloy na inatake ni Dreyfus ang mga demon sa South Gate. Nang mabalitaan nitong natalo ang grupo ni Griamore sa East Gate dahil natusok ito ng isang demon. Agad na nagtungo si Dreyfus sa anak ngunit pagsugod ay bigla siyang naging giant kaya naisip nitong tinulungan siya ni Fraudry na iligtas ang anak kaya tiniris lang na parang insekto ang demon. Walang balak lumaban si Derry pero nais siyang patayin ni Deathpierce dahil sa pagpatay nito kay Lord Denzel kaya umatake ito pero naputol ang kanyang espada. Giit nitong hindi niya alam kung saan magpupunta dahil wala na si Monspit kaya nagtungo siya kay Elizabeth. Subalit dumating si Esterosa at nagpalabas ito ng napakalaking evil hound na pinagpapatay ang mga Holy Knight. Naghanda si Dayan subalit umilag ito at sumugod kay Elizabeth saka pinaligiran ng dalawa hanggang sa makulong sila ng matinding apoy ng impyerno. Saka sinabi ni Esterosa na nais niyang mapasa kanya si Elizabeth. Kaya ginamitan siya ng goddess ng art spell at pinatalsik patungo sa mga bundok. Subalit nakawala ito gamit ang kapangyarihan pero mas nais niya daw na makuha si Elizabeth. Kaso nasa likod niya na sila Tarmil at Sariel. Ngunit tinukso niya pa ang dalawa na siya ang pumatay sa isa pang archangel na si Mael kaya nagcast ng mga spell ang dalawa at pinaulanan siya ng mga ito. Pero walang epekto kaya inilabas nito ang dalawang killing saucers at nahiwa ang dalawa kaya nabalot sila ng dark magic. Sumugod ang evil hound kaya ginamit ng goddess ang napakalakas niyang teknik para matalo ito at mawala ang hellfire subalit hindi nila makita ang mga kasama. Nang biglang umangat ang lupa tapos lumabas doon ang mga kaibigan na itinago ni Dayan. Nagawang makaligtas ng dalawang archangel sa sumpa ni Esterosa. Giit ng demon na kung wala lang silang divine protection mula sa supreme deity ay nahulog na sila sa kanyang commandment. Pero nagtataka pa rin daw si Tarmil kung paano nito napatay si Mael. Nang biglang sumugod ang demon ay nabutas siya nito pero naglaho at natawa si Sariel kaya inatake niya ito pero matindi ang tornado barrier. Saka ipinasok siya nito sa loob ng matinding tornado pagkatapos ay nahulog siya sa dagat at nagkaroon ng matinding whirlpool dahil kay Tarmil. Sinubukang tumakas nito pero nilamon lang muli ng tubig patungo sa whirlpool. Tapos tuluyan na ring nagsanib ang malalakas na kakayahan ng dalawang archangel saka kumidlat ng napakalakas na direktang tumama sa katawan ng Demon Prince. Samantala naghihintay lang ang mga Holy Knight kung sino ang mananalo sa labanan ng mga higher beings. Nalulungkot si Derry dahil hindi nasabi ni Monspit ang nais nitong sabihin sa kanya bago ito nawala. Nakabalik na ang mga archangel na ikinatuwa ng mga tao. Subalit nakaligtas pa pala si Esterosa sa kabila ng malalakas nilang mga spell. Nakita ni Hawk na 88,000 ang power level ng Demon Prince ngunit tuluyan na itong nabaliw at kumapit kay Tarmil saka ito pinabagsak. Pinrotektahan ni Sariel ang sarili pero nakapitan pa rin siya nito kaya gamit ang magic ay hiniwa niya ito sa gitna. Subalit muling nabuo ang katawan nito kaya inatake siya ni Tarmil ng matinding tubig. Pero nag-enjoy pa ang baliw na Demon Prince saka napansin ni Derry na inabsorb nito ang commandment ni Galand. Dahil kulang pa ang kanyang lakas ay inabsorb na rin ito ang commandment ni Monspit kaya nagkaroon ng tornado at napatalsik ang sumugod na Derry saka umatras ang mga Holy Knight dahil wala ring magawa ang mga Archangel. Saka sinabi ni Esterosa na siya na daw si Lord Meliodas. Makikita ang napakalaking demon power ni Meliodas sa Camelot Castle dahil kasalukuyan itong nakikipagsanib sa mga commandments. Nababaliw na si Esterosa dahil akala niya ay siya si Meliodas kaya niyaya niya si Elizabeth na sumama subalit mapapansin na hindi kinakaya ng kanyang katawan ang mga inabsorb na commandment. Nagsimulang tinadtad ng mga Holy Knight si Esterosa subalit wala itong epekto kaya gumamit ng Diamond Shield si Dayan. Tapos umatake si King ng malaki nitong sibat sa Demon Prince at sumabog ito ng
ng napakalakas. Pero pagkatapos ng pagsabog ay nahiwa nito ang shield kasama si Gila. Sumugod ang mga Archangel subalit ang mga ito pa ang napinsala ng Demon Prince. At niyaya na magtungo sila sa kanilang tagpuan na ipinagtaka ng goddess. Saka bigla na namang nasaktan dahil nire-reject siya ng mga commandments at bigla nitong sinakal ang goddess. At balak siya nitong patayin kung kay Meliodas lang din ito mapupunta ngunit inatake siya ni Elizabeth at nabitiwan kaya sumugod at tinira siya ng mga Holy Knight ni Hauser. Pero nagwala ito at walang awang pinulbos ng dark magic ang buong paligid dahil tuluyan ng nabaliw. Giit ng goddess sa kailangan niyang tanggalin ang mga commandment na inabsorb pero nagpatuloy ito sa pagwawala. Hanggang sa mahuli nito muli si Elizabeth kaya pinalabas ni King ang Sunflower. Pero winasak lang ito kaagad ni Esterosa kasama si King. Kaya umatake din si Diane ng bato na pinatalsik lang ng demon. Sunod na umatake si Hauser pero pinigilan na sila ni Elizabeth dahil sasama na lang daw siya kay Esterosa para wala nang masaktan saka pinagaling ang mga sugat ng lahat ng nasa paligid at agad din na umalis si Esterosa. Napakarami na rin ng casualty sa Leones pero nagpakatatag ang mga nagbabantay sa mga gate ng kaharian. Nais ni King na sundan sila Elizabeth nang makita nilang nagbago ang anyo ng vessel ni Sariel kaya napahanga si Hauser. Giit ni Sariel na dahil ito sa paggamit niya ng kapangyarihan. Isang patay na monk daw ang vessel ni Tarmil kaya hindi nagbago ang kanyang vessel. Pero ang kay Sariel ay isang batang may sakit na pinagaling niya pero ginamit niya ang katawan para lumaban sa mga demon. Ngunit umalis na ang dalawa sa mga katawan upang igalang pa rin ang mga ito saka nagbalik sa tunay na anyo. Nais tumulong ni Derry ngunit walang tiwala sa kanya ang mga Archangel pero nagtitiwala si King dahil niligtas daw ito noon ni Elizabeth. Kaya lumipad na ang apat patungo kay Esterosa upang iligtas ang goddess. Patuloy ang pagsanib ni Meliodas sa mga commandment habang pinapanood ito nila Ludoshel. At dahil sa panganib nito ay gumamit ng spell ang leader upang makapasok sila sa kasinabing kailangan nilang patayin si Meliodas para makaligtas. Giit ni Merlin na pwede naman nilang pabalikin sa dati si Meliodas. Samantala napakahaba na ng buhok ni Ban dahil ang isang minuto sa purgatory ay isang taon sa Earth. Saka kumilos na ang bawat mga pangkat ayon sa kanilang mga misyon. Sa purgatory ay patuloy ang pagiging mapanganib nito saka patuloy din ang labanan ng mga halimaw kung saan natalo ng isang nilalang ang isa pang halimaw. Ngunit nang maalala nito ang usapan nila ni Elaine ay nakabalik siya sa kanyang anyo dahil ito pala ay si Ban. Kinabahan siya dahil muntik na siyang tuluyang maging halimaw at napaisip siya kung ilang daang taon na kaya ang lumipas kaya kailangan niya ng mahanap ang captain. Patuloy pa rin sa paghahanap ang apat kay Esterosa. Si Gother naman ay nakasakay kay Hawk upang maging backup. Pumasok sila Ludoshel sa kapangyarihan ni Meliodas. Subalit habang papababa sila ay nagpaplano si Ludoshel ng sarili. At naisip niya pang pwede niyang gawing emergency vessel ang katawan ni Hendrickson pag napinsala ang kanyang sinapiang si Margaret. Matyaga namang naghihintay si Zeldris na maging Demon King si Meliodas dahil inaasahan niya ang pangako nito. Nahanap nila King si Esterosa dala si Elizabeth sa ruins of the Sky Palace at nakita nilang kakaiba na ang itsura nito. Nagsimula silang umatake sa baliw na Demon Prince. Samantala nakapasok na sila Ludoshel sa kuta nila Meliodas pero nag-aabang doon sila Zeldris. Kaya inilabas na nila Cusack at Chandler ang kanilang transformation para sa matinding bakbakan. Dahil sa lakas ay parang mawawalan daw ng malay si Gil. Saka naghanap ang tatlong higher beings kung sino ang uurong ang itlog subalit ang anim na ito ay malalakas ang loob. At sa kanilang mga titigan ay mararamdaman ng napakatinding tensyon sa buong paligid. Naunang umatake si Escanor ng axe nito, pero nadismaya siyang hindi niya nagalusan ng kinaroroonan ni Meliodas. Umatake si Merlin ng double impact sa mga demon subalit hindi nasaktan ang mga ito. At nakita niyang nasa 170k ang power level ng dalawang higher demon na sinalag ni Escanor. Ngunit pinasabog lang sila ng mage kaya napaatras. Saka pinatalsik sila ng kapangyarihan ni Ludoshel na flash. Natuwa si Merlin dahil ang power level ni Ludoshel ay 201,000. Kaya may kakayahan itong makipagsabayan sa pinakamabilis na espada ni Zeldris sa buong Demon Realm. At pagkatapos ay pareho silang nasugatan kaya nag-alala si Gil sa katawan ng kasintahan. Kaya nang umatake si Cusack ay iniligtas ito ni Hendrickson. Giit ng leader na inaasahan niya ang pag-atake. Kaya pinagaling niya ang mga sugat at sinabihan na manatili sa gilid at manood. Nang sumugod ang kalaban kaya inatake niya ito ng flash. Hirap na hirap si Ban sa napakalupit na mundo ng purgatory na pinamumuguran ng lahat ng klase ng paghihirap subalit nagpatuloy siya sa paghahanap sa captain para iligtas ito. Kaya kahit napakahirap ng daan ay umakyat pa rin siya para sa kaibigan tapos meron pang malaking halimaw na kinain siya. Pero binugbog niya lang ito mula sa loob hanggang sa bumagsak at makaligtas siya. Ngunit gumuho pa ang lupa sa kanyang nilalakaran kaya nahulog siya sa mataas na lugar. Nang biglang sumugod ang isang dragon
at nadaganan siya nito. Kaya muntik na siya muling maging halimaw pero kinontrol niya ang sarili at binuhat ang paa para makatakas at muntik pang makain. Subalit kinombo niya ito pero inatake siya ng apoy. Pero dahil siya ay si Undead Ban ay muli siyang nabuhay at patuloy na nakipagbugbugan sa halimaw ng purgatory ng walang tigil hanggang sa maging taglamig at magbalik na ang tag-init saka lang sila napagod sa labanan kaya natulog na lang sila ng magkasama. At nang magising si Ban ay hinahanap niya ang dragon. Subalit si Meliodas ang kanyang nakita sa kanyang tabi dahil ito pala ang nakalaban niya at labis siyang na-miss ng captain.